Welcome back for another video, guys. In this video, another new loan app po yung i-share ko sa inyo. Sisilipin po natin at susubukan po natin mismo, which is itong si Kapit Cash loan app na madadownload natin sa Google Play Store. Well, hindi siya auto-disbursement ha. We have the right to choose po kung gusto po natin na mag-loan dito. At in fairness sa kanya naman, nagbibigay po siya ng instant loan offer. And don't worry naman, everybody can apply dito. Dahil hindi naman po siya nanghihingi po ng any income proof. Kaya kahit tayo po ay housewife, unemployed, student, freelance, and etc. So, pwede tayong mag-apply dito. Well, anyways, before I start, disclaimer lang muna tayo na this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan app. By the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps. Legit man or hindi, bibigay po tayo ng tamang expectation, legit tips, reviews, and recommendation on what loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga videos, you can consider subscribing at click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. So, back to this new cash loan app. Well, by the way, thank you nga pala sa viewers ko kay at Emily Torres. Siya yung nag-request nito na i-review ko daw itong si Kapit Cash. Kaya naman dali-dali, no, tinignan ko agad siya. Under po pala siya kay Delicia Lending Investor. So, kung makikita niyo po dito, napaka-konti pa lang po ng reviews niya at konti pa lang din po yung nag-download. So, nakita ko dito sa app details niya na na-release lang pala siya last December 15, 2025. So, bago-bago pa lang kasi New Year pa lang ngayon, ano? Well, anyways, alam niyo naman kapag mga bagong loan app, no, tinitingnan talaga natin agad yan sa SEC website kung siya po ba ay licensed to operate or nasa active list po siya ng list of recorded or ng lending platform kasi loan app po ito. And I found out hindi ko po siya makita doon as the moment that I'm trying this loan app. So, time to time naman nagbabago. But let's say, dahil since parang bago din naman lang siya, din-download ko pa din for your sake. At least may idea na kayo if ever ma-encounter nyo siya. Wala pang downloading the app po, no? So, agad bubungad agad sa atin na meron na po siyang loan offer po, maximum credit offer po of 50,000 pesos. Wow. So, ito po ay hindi guaranteed ha. Wala kayo ibang ginawa dito kundi kinlikot tong apply now agad-agad. And then here po, I need to input my mobile phone number here. Then after po niyan, click lang po natin yung get it sa baba para mabigyan po tayo ng verification code. At ang nagpadala po sa akin ay si Always. So, ito po yung in-input po natin. And then agad-agad po, meron po ako agad loan offer of 3,000 pesos. So, hindi agad ako nag-direct sa kanilang application form. So, kapag ganito po, no, so, ibig sabihin may account na ako dito kasi may loan offer agad-agad ako. So, kinlik ko itong apply now at nakita ko na nga po yung loan details dito. At nandito na rin yung aking GCash account. So, nagulat ako dahil wala pa naman tayong ginawa na application, di ba? So, ibig pong sabihin nito, nagpalit lang po siya ng pangalan. So, na-applyan ko na po siya dati at nag-reflect siya dito. Well, ang ginawa ko, dahil gusto ko nga pong maipakita sa inyo ang full application process ko po dito sa kay Kapit Cash loan app po, no, dinilit ko po yung aking account dito since wala naman akong loan na existing dito para makapag-re-apply ako good as new para makita nyo yung full process. So, successful naman yung ating pag-delete ng ating account. Dito po magsisimula ulit tayong mag-apply. Ganun ulit, magpo-provide tayo ng mobile phone number and then antayin natin yung verification code. And then after po niyan, pupunta siya sa homepage. Click lang natin yung apply now. Then after po nito, dito na po mag-i-start yung ating application process. First po, no, naghihingi po sila sa atin ng ating ID. So, ID verification na po to. So, kung makikita nyo po dito, meron silang recommended ID type. So, tingnan nyo na lang, no, kung ano na yung mga yon. At meron din silang other option in case wala tayong ID po na available sa recommended ID type. Kasi sa akin naman, other options lang din ako. Which is, ang pinili ko po dito is voter's ID lang din po. So, after po nito, pipicturean po natin yung ating ID and make sure valid po siya kasi nag-auto capture siya, na detect niya kung hindi valid po yung ID. After ko pong mapicturean po, so, mag-auto capture po yung information ng aking ID. Ngayon, kung tama po yan, click lang natin yung upload sa baba. And then, this is followed by the facial recognition po. Magsaselfie lang po tayo dito. And then, right after po nito is the basic identity information na po yung hinihingi nila, including our gender, marital status, loan purpose, educational attainment, living addresses po natin, and then count of credit cards. And then, dito sa baba, guys, hindi naman siya kailangan fill up on or i-provide like our Viber, baka phone number, Facebook account, lalo na itong Facebook account dahil ayaw na ayaw natin mag-provide ng mga ganito, lalo ko po sa mga loan app, di ba? Well, after ko po na fill upan yung basic identity information ko po, so next step po tayo, which is the job information na po. So, this one po, it talks about our occupation, our income details, our company details. For you to have an idea, ito yung sinasabi ko sa inyo na sa occupation, kahit tayo ay student, unemployed, housewife, self-employed, freelance, and others. Kung hindi naka-indicate dito, so pwede natin piliin yun. But for me, guys, I choose this time a housewife lang. Kasi walang trabaho ang housewife.
housewife, di ba? So kahit housewife po kasi ang piliin ko, kailangan ko pa rin mag-provide ng mga job information details. Wala ka palang kaiba, di ba? Ganito pa rin yung hinihingi nila. So next step po tayo, which is the urgent contact person na po, the character references na po. Dito po 5 yung hinihingi nila. Ha, napakadami po nito para sa akin. But anyways, ito naman po ay magdadirect siya sa ating phone book list. 5 po yung kailangan nila. Again, kailangan na po natin tong i-provide or fill upan para makapag-proceed tayo sa next step. Well, after po nito is the account management na or the disbursement method na po ito. So, pipili po tayo either e-wallet or bank account po yung mode of payment or disbursement po natin. So, for me kapag mga loan up po, e-wallet na talagang pinipili ko. And ito po yung mga choices po nila ng e-wallet. So, pinili ko na lang po sa GCash para mabilis ko siyang manotice. So, fill upan lang po natin yung details. And then after po nito, ito yung sinasabi ko sa inyo, nagbibigay po sila ng instant loan offer. So, 3,000 talaga yung naka-ready nila na loan offer sa atin, no? Kahit tayo ay first timer or existing na hindi pa nakapag-loan sa kanila na may account sa kanila, 3,000 talaga. So, sa installment period niya po, so meron silang dalawang pagpipilian dito, 2 periods and 3 periods. Pero ako kasi lagi kong pinipili yung pinaka-earliest talaga, which is the 2 periods. View natin yung repayment details po natin kasi dito na natin makikita kung ilang days to pay, kung magkano ibabayaran natin. At the moment that I'm trying this loan up, ang first repayment ko agad is within 7 days po. Yung first repayment ko from the time that I'm trying this loan up, ha? So, sa first repayment ko, magbabayad daw ako ng 3,390 pesos. And then, sa second period ko, kasi hindi ko na siya pinapansin kasi nakalagay naman dito na once daw na ma-paid ko or ma-settle ko yung first installment ko, mawe-waive naman tong second period ko. So, clearly po, one time lang po yung bayad natin dito at 7 days to pay po siya. And again, 3,390 po yung babayaran ko, which is ang loan amount ko is 3,000. So, kinumpute ko siya. So, lumalabas yun ha, na 13% of my loan amount, parang yun yung interest rate niya sa akin. 7 days to pay lang yun ha. Walang tanong dito, buo ko ba siyang matatanggap? Well, balik tayo dito sa repayment detail. Dito sa babagay, may nakalagay po na upfront service fee worth 750 pesos. So, nakalagay dyan minus 750 pesos. So, kapag ganito po, no, binabawas po siya sa ating loan amount. So, ibig pong sabihin, hindi po siya buong matatanggap. Yun po ang malinaw. So, 3,000 pesos minus 750, ang matitira na lang nun is 2,250. Yun na lang din po yung ma-receive natin, yung 2,250. At then, yung babayaran natin is lagpas pa sa 3,000. So, kinompute ko yung service fee niya, lumalabas sa 25% of our loan amount, yun yung kinukuhang service fee. Plus, interest rate niya kanina na 13%, 38% lahat-lahat yun. Yung kikitain nila sa atin ha, for 7 days lang yun. Well, tatanungin kita, okay lang ba sa'yo na hindi mo siya buong matatanggap? Meron siyang binabawas na service fee and then meron din siyang interest rate. Kung ako ang tatanungin nyo, hindi ko siya bet. Hindi ko siya mararecommend at hindi naman talaga siya recommendable kasi mataas yung interest rate, then short period of time lang siya, 7 days to pay lang siya. Hindi pa siya buong matatanggap. So, tatanggapin o lolonokin ko na lang sana kung buo siyang matatanggap. Pero hindi hindi siya buong matatanggap. For me, hindi po kasi siya nakakatulong talaga. Pero wala akong magagawa kung gusto niyo pa din siyang itry. Kasi at least nabigyan ko kayo ng heads up. Nasilip natin at nasubukan ko mismo itong loan up na ito. Nakita niyo yung buong details niya. So, pag-isipan niyo mabuti. Again, wala akong magagawa kung gusto niyo pa rin siyang itry. Wala naman sila na nakapag-try dito kay Kapit Cash Loan Up. Paki-comment down below po yung experiences niyo para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, palagi pang mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is update and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you on my next video. Bye!